Diyan si Senator Sen. Wala pa. Andyan na sila. Ah, kasunod lang namin. Paano ko nandito ng template? Dapat? Kasi baka may halas ulit. Pag nag-fight ka, baka may halas ulit si Bong. Kung ina yung color. Oops. Pare, oh. Hindi mo na tayo madaanin pa, madaanin pa. So, we will ask you to send it paano kami mga pictures in your videos so that the containers can come here. We will do the oath naman here. So, we will give the media the opportunity na mag-set up muna kayo. Pwede kayo medyo So, okay lang po yung mga cameraman. Tama yan, tama yan. Ang pagkakas dito, tama dito. Doon tayo. Makinig daw tayo kay Ma'am. Si Senator Sen. Hindi, habang nagsasayo. Ayan, sasampa po ng kaso. O labas para makapasok sila ma'am. Sige ma'am, pasok po kayo. Sige ma'am, pasok po kayo. Ma'am, may time pa tayo. Don't worry, you will have time to have pictures and everything. Don't worry, hindi kami alis kagad. So, Para makita kami ni Sarah. Yun ba yung purple? Sige lang, pagka-pirma naman niya, alis yung meeting. Hindi mag-uot. Sila Ma'am, pipirma. okay lang na. Okay lang, kung mga camera kayo. Hindi po kami aalis. Atras, atras. Opo, mamaya din po. Safe po tayo sa tao. Para po mga pwede yung mga
Dito tayo sa tripod. Tripod naman ako para malayo ako dito lahat. Makakakuha tayo ng magandang kopya lahat. Buhat mo. Sir, thank you. Thank you, sir. Pasensya na po. Thank you. Sir. Thank you, thank you. Please, thank you. Pasensya na po nito para mabilis po tayo. Pasensya na po. Atras mo na pare. Kasi mamaya mag-tempris ko naman po dito eh. Para maka-move forward po. I-clear na lang po natin para maka-forward po. Okay na po. Para maka-forward po. Ayan po, forward na lang tayo sir para maka-forward. So mag-o-off muna tayo. Mag-o-off muna tayo. Mag-o-off muna ang complainants and then we will have para po maayos. Dito pa ang complainant. Para makita yung mukha natin. Okay na po. Thank you po. Dito tayo ngayon sa Ombudsman. Hinihintay na lang natin na manumpa ang complainant. Kung meron mga
ihahain na kaso laban kay VP Sara Duterte. Kaya nakasama ka rin yan. Iba ka po. China, diyan lang. Iba ka po yung Paki-share po ng ating live. iba po ay iba po kaso. Itinayin sa nakakasama sa So makikita niyo po dyan si Senator Trillanes at saka yung mga complainant. So maya-maya ay magkaroon po ng press conference. So kasalukuyan pang nagpipirma. So dito po tayo ngayon sa Office of the Ombudsman. Maraming mga media, maraming mga personality. So ito yung pasabog. Paki-hashtag na lang, no? Kasuhan si Sara. So live po tayo ngayon dito sa may Office of the Ombudsman. Yan, nakikita ninyo ang mga complainant. Ayan, pinakamunahan po ni Senator Trillanes. Please share po. So maya-maya magkakaroon po ng press conference. wala po signal. Nagkakaroon pa ng nagpipirmahan pa. Ano sa kabila? So maya-maya after nyan, magkakaroon po ng panunumpa and then press conference. Abangan po natin. So dito ngayon tayo sa Ombudsman.
Parang magaan. Ayan. Silent. Do you confirm that you are the complainants in this verified complaint filed before the office of the ombudsman? Yes. Do you confirm that the contents thereof are true and correct based on their own personal knowledge? Yes. And that the contents thereof are based on authentic records in our possession? Yes. Do all of the complainants confirm that the signatures appearing therein are your signatures? Yes. Thank you very much. Okay. Okay na. So, magpapa-interview, so pwede mo nang i-set up ang mic. Ma'am, sits po muna kami, ma'am. Videos muna. Sits muna. Tapos wala ka na Pasok kayo. Thank you po. Yan. Kala ko ba Facebook? Cellphone mo sa kanan. Kanan, cellphone. Sa kaliwa. Tutoy! Papasaway ako. Okay, sir. Telepoto na lang. Okay. Sir, isa pa TV lang. TV, please. Thank you. TV.
Nasa kaliwa. Nasa kaliwa doon. Kaliwa atras. Nasa kaliwa, patuloy lang, may TV sa likod. Oh. Galawin ha. Galawin ka pala. Game. Okay na? Hawakan mo na lang. Ha? Okay na, kuya? Game na? Sige, okay na. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang The Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang presidente at founder ng TSM na si Miss Josie Acosta. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2. Plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3. Graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4. Graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5. Graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6.
graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salon of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Support Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kini-question sa kanya ay baya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaaring flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging vice-presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Former Senator, doon po sa plunder complaint, ano po yung gano'n tayo confident na siya kasi mas mataas po yung threshold ng plunder. Ano po yung gano'n tayo confident and what evidence do you have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan ng mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations, no? Laptop, conflict funds. Yeah. What does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa na mga nakaligtaan ng publiko at ng media. Sir, the Vice President remains very popular po, as shown by recent surveys. Way more popular than the President. Despite this complaints of plunder, graft, malversation, sa tingin nyo, ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given these very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan pa ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila.
At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared noong unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat at papatuloy namin yung pagmulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, kita nga, marami nang mamulat muli. Nagkakaroon na ng fatigue. Parang nagkakaroon ako ng fatigue kasi parang kaliwat-kanan yung pagsasampa ng mga kaso sa different government officials. So, bakit po sa tingin mo kailangan na mapanagot yung government official na katulad ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga alleged anomalies na yun siya pa po ay Department of Education? Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na meron mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin itong kung gaano kabigat yung kaso na ipinail namin ngayon, kung ikukumpara natin yan dun sa ipinail na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong ipinail na ito. Mas malaki, di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flood transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung Ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Senator, ang sasabihin na naman nila nito. Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1 year ba. Ano sasagot na naman nila dito, Senador? Maagang pamumulitika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay. No? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasi boboto na naman tayo ng mga tiwali. Di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawan ka, lulunukin mo na lang yun. Kaya ayokong umabot tayo sa ganon. And dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir, last, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw yung mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach, evidence, documentary evidence to support Madriaga's claim on sa affidavit? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan.
yung documentary evidence doon, kasama na yon dun sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord. Sir, for Sa some, email. Adila po sa lang, sir. Bakit mahalaga na mapanagot? Bakit mahalaga na ma-open yung bank accounts? Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang, 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability, no? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President na ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Yung sa bank accounts, sir. Okay, yung sa bank accounts, dito kasi Makikita. pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Sir, yung basis lang po nung 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds when she was vice mayor and mayor. Ano po yung naging basehan po ninyo? Bakit nakurakot itong, allegedly nakurakot po itong confi funds na to? Kasi I understand yung House inquiry only covered confidential funds niya as VP and DepEd Secretary po. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Meron mga COA reports, accordingly ni-report na ito sa media, open source na ito. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Piatos din. Parehas ang modus. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Salamat. Thank you, Senator. Thank you po. Ay, ito, picture na lang. Sir, kay ma'am, yung first page lang. Para maliwanag lang yung first page. Yung first page lang. Yan. Thank you. Ay, saglit lang. John, saglit lang.
Thank you. Ay, sorry. Sorry. Okay na po. Ito, pwede siyang parallel kasi yung impeachment, ito ay para sa posisyon, para matanggal sa posisyon. Itong ombudsman complaint, ito ay para mapanagot siya criminally. Para doon sa. Kumbaga, generally, ang nature ng impeachment is parang administrative. Para lang matanggal sa posisyon. Pero ito, tuloy criminal. At may mga iba kaming sinarge dito nung mayor pa siya na not necessarily yan. Ito, yung particularly yung pagkuha nila ng dividendo galing sa drug lord from 2011 to 2013 yun when she was mayor first time. Sir, tanong Anong nature ng ebidensya ninyo tungkol sa drug funds? Managers check yun. So lalabas yun pagka kinuha na o pag nabuksan yung kanilang bank accounts, lalabas yun. Managers checks in their names. So maliwanag. Sir, meron ba tayong coordination dun sa attorney ni Madriaga? Meron tayong coordination dun sa attorney ni Madriaga. Nakuha natin yung mga statements. Yes. Sa kanila namin nakuha yung official. Yung parang handwritten niya na mga letter na inuugnay si VP Sara. Yung nilabas niyang letter. Yeah. Pero yung signed affidavit niya, yun ang ginamit. Yung nilabas last year, yun lang. Walang bago from Madriaga. Wala. Pero pag nagkaroon ng impeachment trial, mapatawag niya siya. From the cell, from the kulungan mo. And then notarized. Sorry. Find and notarized. Yeah. Sir, kumusta po yung kasama po ba yung Yung? Sino yung Hindi. Ibang grupo yun, pero tuloy-tuloy yung coordination. With them, magkakaroon sila ng meeting sa February. So we are consolidating yung iba't ibang anti-Duterte groups sa Pilipinas para magkaisa. Then, among others, marami na po. Sir, may plano daw ng mag-ulit pa-ethics sa complaint laban kay Bato? Yes. May plano. Kung gaano ko by July na sa next SONA. Pag hindi pa rin siya sumipot doon, matagal pa. Para tuloy-tuloy yung offense. Mahaba. Okay. Sen, may tanong sa iyo yung ating mga kapatid ni social media. Sen. First question, Sen. Gaano kalakas yung kaso na ipinail mo ngayon o pinail lang na ating samahan dito kay Sara Duterte? Ito, bali lahat 24 counts eh. So marami itong iba-iba from minor to major charges. Iba-iba. Mabigat sa... We are confident. Hindi naman tayo basta-basta magpa-file ng ng house show. Maraming violations si Sara na hindi mo tolerate lang. Kasama na rito yung pagbanta niya kay President Marcos ng papatayin niya. Hindi mo pwedeng basta-basta gawin lang yun. So kailangan may pananagutan yun. So kasama na yun. Pero yung mga mabibigat, yun yung mga nauna, yung mga bilyon-bilyon na pagnanakaw. Ibig sabihin, siyempre, ito po ay sigurado na po na may kalalagyan ng BP natin dito sa kaso na. Sana. Kaya nananawagan tayo sa Ombudsman kay Ombudsman Boying Remulla na kung gaano kabilis yung ginawa nila doon sa mga flood control cases, lalo na dito kasi mas mabigat ito, mas malaking halaga. Bilyon ang halaga nito. Mr. Senator, Opo. if I know, ito yung first time na kasong isinampa kay Sara Duterte sa Ombudsman.
Pangalawa po ito. Pero yung unang case na final noong December, nakafocus lang doon sa 650 million na confidential funds. So, ngayon sinama pa rin namin yon, pero dinagdagan namin yung affidavit ni Madriaga. Kasi Meron pa tayo, Senator, na ina-anticipate aside from the two cases na pinail sa Ombudsman dahil sa mga ebidensya na i-presenta po ninyo. Na-anticipate nyo ba na marami pa po magpa-file ng kaso sa Ombudsman aside po sa inyong pinail? Pwede pa po, pero ito, ang dami na eh. Mga 24 na kaso ho ito. Yung isang complaint, 24 charges. So, ano na yan, sinakop na natin. Kung may makakaligtaan man kami, pwede pa rin po may mag-file. Sir, para kaalaman ng lahat, isa na lang, upon filing, may timeline po ba na madidesisyonan po? Kasi alam natin na sa kamay na po ng Ombudsman itong kaso na ito. But positive po ba kayo na within this year or in a span of time, magkakaroon po ng desisyon ang Ombudsman dahil sa bigat ng mga kaso na isinampa ninyo laban kaya sa Duterte? Yun po ang ating hinahangad. Kinukumpara lang natin doon sa final na kaso laban kay Senator Bong Revilla. Ilang linggo lang yun. Di ba kung kaya nyo gawin yun doon, dapat kaya nyo gawin ko dito. Mabigat ito. Di ba? So yun po ang natin, hinahangad natin. Pero marami kasing pag-aaralan dito. Maraming dokumento, pero may mga madadaling kaso. Ngayon po, maggagawa siya ng isang task force para tutukan lang ito, mabilis yan. Sen, alam naman po natin na siyempre may mga taga-suporta rin si VP Sara Duterte. Pero gaano po kahalaga ito para sa kabuuan ng ating bansa itong hakbang na ginawa niyo? Ito sana, ito ang isang paraan natin para mamulat natin yung mga kababayan natin na kung hahantong ito sa korte, talagang makikita na nila lahat ng mga tinatago sikreto. Mas maganda na maagapan natin ngayon kaysa maging presidente pa yan. Bumaling lang sila ulit, nabutol sila ulit, magiging presidente yan. Di ba paano? Di talagang bilyon-bilyon naman na nanakawin sa atin yan. Nagawa na nung tatay niya, sana wag nang maulit na yun. Sir, bilang dating Sen, dating sundalo, parte ng Navy, gaano po kahalaga na ang susunod po nating leader ay may pinanitigan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Napaka-importante nun kasi ito alam naman natin yung ginagawa ko sa mga mangingisda natin doon at saka any self-respecting state should defend its territory na hindi ka ba lang basta-basta binubuli. So, napaka-importante niyan. Nakita rin natin yung diferensya nung panahon ni Duterte at nung panahon ni President Marcos. Nung panahon na yun, hinahayaan sila. Mamayan pa. In fact, sinabi pa ni Duterte, huwag magpatrolya yung Coast Guard, Navy. Ngayon, nakita nyo kay President Marcos, pinaglalaban na yung ating soberanya, tapos pati yung karapatan ng mga mangingisda dun sa teritoryo na yun. Yun dapat ang magpatuloy. Yun po. At isa lang yan, hindi lang yan sa West Philippine Sea. Yung pagiging pro-China ng mga Duterte, nakita doon sa pagpasok ng mga Pogo at kung sino-sino pa. Di ba? Kaya ito, kaliwat kanan na krimen ang ginagawa na ngayon lang natin nadidiscover. Ang problema, dahil ngayon nadidiscover, ang iniisip ng mga kababayan natin, ang may pagkakasala yung Marcos administration. Galing yan noon. Paano hindi nadidiscover nun? Kasi kasabot sila sa lahat ng mga illegal. Illegal drugs, illegal gambling, yan, pogo na yan, isabong, lahat yan. Kasabot sila. Yun po. Okay. Sen, isang tanong ko lang sa akin. Siguradong iinit yung dugo ng mga social media influencers sa'yo at handa silang sisiraan ka. Handa ka bang magpakulong din? Handa ka bang may makulong na mga vloggers din sa kabila? Since 2016, ginagawa na nila sa akin yan. Ano yan? Merong karapatan, pero pagka lumagpas sila doon, may kalalagyan sila. So marami na tayo tinitignan ng mga
influencers ng mga Duterte na tumawid doon sa guhit na yon at pag pinagpatuloy niya yan, pwede rin man tayong magkasulit laban sa kanila. Thank you, thank you. So maraming salamat, sir. Thank you, thank you. Ayan. Oo. Again, tapos na ang ating coverage ng pagsampa ng kaso ni Senator Trillanes at ng iba pa. No? Ulong na yan, mga kuragon. Sir, pag-anood. So, mga subscriber ng Munting TV. Okay. We have 193,000 subscribers. Minsan po, nasisilip ko Ay, salamat. Thank you. Ano pong masasabi niyo sa... Well, mag-usap po kayo na. Ito lang po, pinaglalaban lang po natin. Yung tama, sana po, humantong ito sa nararapat na konklusyon na mapanagot si Sara Duterte. Thank you, sir. Salamat. So, ayan, si Senator Trillanes. Tapos na po ang pag-cover natin ng pagsampa ng kaso na i-discuss po natin yan later. And very confident po ang former senator na mapanagot at maaksyonan lalo ng ombudsman as soon as possible. No? Dahil ito po ay pangalawa na kaso na isinampa laban kay Sara Duterte. At saka mabibigat po ito. No? Hindi po basta-basta mga kaso. At ang ipinunto po ni Senator Trillanes dyan ay kung naaksyonan po linggo lang ang kaso ni Ramon Revilla na kung saan ay 90 million. So ito pong kaso ay mahigit sa 2.something billion confidential funds. Nung panahon po na siya ay mayor ng Davao. And at the same time, more than 600 million na confidential funds. No, nang siya po ay Vice President at DepEd Secretary. So, thank you. So, ayan, no? Thank you so much. Pasensya na talaga sa mga hindi klaro, no? Wala tayong mga mic, wala tayong mga magaganda ng mga microphone, pero mas maganda to, no? Ayan. Ito po ang ating, yan. So antabayanan natin kung ano yung magiging reaksyon ng kampo ni Sara Duterte, pero na-anticipate naman po ni Senator Trillanes at sabi po niya nga simula pa noong 2016 inaatake na siya. So abangan natin kung ano po yung magiging development. No? Ang importante, narinig po natin kung ano po ang nilalaman ng kasong isinampa ni Senator Trillanes at ang kanyang mga kasamahan laban po kay Sara Duterte. So, antabayanan po ninyo ang ating reaksyon mamaya. Dito po tayo ngayon sa Office of the Ombudsman. Maraming salamat po sa inyo, ha? And syempre ito. Ano po ang magandang mensahe po kanina kay Senator Trillanes yung tanong mo na magkakaroon ng napakagandang development. Yung tinanong natin kay Senator Trillanes kung ang timeline na kung maaga bang aksyonan ng ombudsman itong mga kaso dahil pangalawa po itong kaso na isinampa laban kay Sara. And syempre ang taong bayan naghihintay kung ano po ang kahinatnan ng kaso na isinampa laban kay Sara Duterte. Kasi kanina sinabi niya 24 case daw ang sinampa na kaso dito sa ombudsman. Yes. Kay Bibi Sara. Oo. Ang tanong ko dyan, baka naman yung 24 naman ay baka madagdagan pa. Mas madadagdagan, pero itong kaso na isinampa is mabigat na ito. Mabigat. Pero welcome pa rin ang mag-contest sa kaso laban sa kanya. Eh, paano? Nakausap natin sa in-person ngayon, at least, galing po sa kanyang Yes. na tayo gumawa ng kwento. At saka hindi po fake news. Tama Kasi ka. cover po ng maraming media, may mga vlogger. Tama. Yung mga tao na talagang naghahanga din ng katotohanan tungkol po sa kasong isinampa. Eh, yung ang pinunta natin ngayon dito, Yes. katotohanan. Correct. Hindi kasi tayo gumagawa ng mga fake news. Ang importante i-cover talaga. Tapos may paalala siya sa mga sa kabila, mga vloggers na gumagawa ng Oo, sobra yes. na. Mga gumagawa na Yung bumabati ka sa kanya. nag-ano na sa time, nag-ano na sa limit. So, baka maisipan kung sampahan din ng kaso. Kaya kailangan natin i-observe yung paano gamitin yung freedom of expression or na hindi po makaka
sisira naman sa karakter. No? Wag lang sumobra, Wag lang sumobra. Pero grabe ang tolerance niya kasi 2016 pa, ina-atake na siya pero hindi pa rin siya nag-burst out. So pinagbibigyan pa. Pero based sa information na binigay niya sa atin, may mga may babala na siya. nababantayan na ng mga influencer na sumubra na po sa limit na talagang inaabuso nila yung kanilang malayang pamamahayag. Tama. Yan. So, shout out ko na po si Munting Tinig, maraming salamat. Munting from Mindanao. From Mindanao. Kita niya, Mindanao. Tinig from Mindanao. Baka sinasabi niyo ba pag sinabi Mindanao, solid Duterte. Oo. Pero hindi po lahat. Ay, hindi naman. Kasi based on the character, based on the performance, hindi natin pwedeng ipagkatiwala. Baka sabihin nila, bias tayo ha. Pero klaro naman talaga na, syempre, hindi lang ito for the loyalist principle. Ito po ay prinsipyo ng tao na, syempre, may paninindigan sila, may paninindigan din tayo. So, it is a matter of how we are going to enlighten na lang ng mga tao. Ang importante, hindi tayo nanira sa kanila. Tama yun. Yun ang pagkakaisa. Suportahan natin. Yes. Kung sino po ang nakaupo ngayon. Yes, oo. At saka maganda yung ginawa ni President Bongbong Marcos. Dahil ang dami pong, nung po siya, ang dami inauguration yung nangyari. Yes. So kay Duterte dati, marami pang inauguration nangyari. Pinagtatakpan at saka parang takot banggain yung mga gumagawa ng illegal. Kasi nakikinabang eh. Oo. Kung nakikinabang ka, hindi ko pwedeng banggain yun. Kasi klaro naman na melting pot or di kaya kumbaga resource nila eh. Pinagpupunan ng kanilang mga resources. At galing mismo yan sa kanilang pananalita. At saka, kita niyo naman Unlike dito sa Marcos administration, not coming from the loyalist perspective, walang sinasanto eh. Tingnan mo si Bong Revilla Alyansa. Wala eh. ano pala yun? Anong bill pala yun? Walang bill na pala yun. Wala, no bail ban. No bail yun. No bail ban yun. Nagbigay siya ng 90 ah. Sa ibang kaso niya. Oo, sa ibang kaso niya. Pero kulong pa rin. Kulong pa rin siya. Kasi yung malversation of funds eh, hindi po bailable yun eh. So, nakalimutan ko yung tanong kay Senator Trillanes, kapag maghalimbawa, ewan ko nga lang kung pwede pa natin itanong, no? Kay Senator Trillanes, kung ibang mag-prosper yung kaso, may posibilidad pa na isyuhan ng warrant of arrest sa Sara Duterte at makulong din na walang bail. Yun ang hindi natin natanong sa kanila. Tanong kaya natin kay Senator Trillanes. Hindi na yung taga-Bida nagtatanong. Former President Rodrigo Roa Duterte na kahigpan. Oo. May posibilidad daw na makakabalik pa sa Pilipinas. Nagtatanong ang taga-Bida. Malabo na yun. First and foremost, paano makakabalik? Hindi pa nga nagkaroon ng confirmation of charges eh. Kasi pinitigilan ng abogado. At saka Pacific kasi marami siyang case at dami siyang ginamit. Yes. Posible, kung magaling yung kanilang abogado, mag-run yung kanilang interim release na request or house arrest, pwede silang magsasaklolo sa Kingdom of Netherlands. But sa lagay ng panahon ngayon, malabo makabalik si Rodrigo Duterte. Yun ang talagang katotohanan. Huwag natin magbigay ng false hope sa mga tao, no, di ba? Okay. Maraming salamat. Kulong na yan. Mga Ayan si kurakot. Kulong na yan. Nakalimutan natin ito. Halimbawa, nag-promote na ayos na, nakakanda. Automatic, magiging na pala ng Sara katulad dito rin yan. Warrant ka. Warrant ka agad. Albeman. Wala namang immunity ng Vice President. Yes, oo nga eh. Warrant talaga. Warrant. Warrant. Nandiyan po si Senator Sen. We have demonstrated since 2016 our determination to see this through. So, we stood up against him when nobody else wanted or when the others afraid to do so. And when we didn't have any recourse, we filed that case to the ICC and we followed it through with the submission of evidence and witnesses.
may pasensya na talaga, hindi ko nabasa yung inyong mga comments. Kasi masyado kong, hindi ko mababasa yung mga comments nyo kasi wala akong hawak na isang cellphone. Pasensya talaga, basta mag-comment lang kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan. Kasi wala akong cellphone na hawak. So hindi ko mababasa. Nag-stack up pa sa mga message na galang. So antabayanan po ninyo yung ating reaksyon sa ginawa pong pagsampa ng kaso ni Senator Trillanes dito po sa Office of Ombudsman. Thank you. In the second part of the year. However, the lawyers motions they have in the name, so it will not be railroaded. All of their attempts to derail the hearings have been denied. As for Bato de la Rosa, he can hide all he wants. He just needs to wonder, is there really a warrant or not? It's up to him. Sige po. Bye-bye. Magpaalam na po ako. Bye-bye. Salamat po. Magpaalam na tayo nga. O ayan, napapanood din pala ni Senator Trillanes yung ating mga live stream. So binabati niya lahat ng ating mga taga-subaybay sa Munting Tinig channel. So keep on supporting our channel na. Oo, pasensya. Saglit, parang ikaw ang may talent naman. Grabe naman. Magpa-picture muna kami ni Senator Trillanes. Bye-bye. So kami po aalis na. Lalabas na kami. Thank you. Ayan o. Si Senator Sen. Thank you, Sen. Sirs, thank you. Bye-bye. Ayan. Dito pala si Admin Rich. Na-late ka? Oo. Kasi malapit lang yata ito eh. Dito pala si Admin Rich, oh. Malamang Manila. Mag-hi ka muna. Ayaw ito ni admin eh. Kabiti ka pa, di ba? Nag-angkas ka? Kaya nga ako nag-angkas para mabilis. Oo. Aba, parang hindi pa masyado marunong. Inatid ka sa Maynila, no? Oy, maraming salamat. Yan, ikulong na yan. Pasok kayo dito. Pasok kayo lahat. Dito. Ayaw mo na. Pasok na. Dito na. Pre, pasok na. Tara. Dito na. Pang intro. Pang intro boys. Sige, kaya. Intro boys ba? Intro girls? Hindi, pasok dito. Komplis malamay dito. Ayan. Ay, natakpan. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Boss mo si Disco. Bye-bye. Sabi na nga naman, no? Pero ako to ah. Bumalik.